I-bless kini nga gabi amahan nga dili ang among kaugalingon makasilunggan kundi ang imagyod nga ngalan. Dungog himayong pasalamat among gibalik kay Hesus Kristo ang Dios manuluwas. Amen. Balik sa pangikurangan. Na dinhi sa James chapter 1 ang atoang text verse sa verse number 5 doon nabasa ta 5 to 8. Yung basa pulong sa Dios sa James 1:5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Sigon sa pulong sa Dios, kung nasa inyo nakulangan sa kaibalo, tuguti siya nga mangayo sa Dios, kung kini ihatag ngadto kaniya. Higala ang kaalam, sumala sa pulong sa Dios, kinahanglan nga ato ning pangayoon ngadto kaniya. Amen? Ang kaalam di ay gikan ni sa atong Ginoo, kinahanglan ato ning pangayoon ngadto kaniya. Pero that doesn't mean nga wa tay kaalam. Sa atong kaugalingon na tay kaalam, ang gisulti sa pulong sa Dios, if any of you lack. Kung naa ka ninyo nakulangan. Which ako number 1 ko ani di man sila ta ingon nga bright na gid kayo o kompleto na gid ta sa kaalam kay kulang pa man gid ta sa kaalam. Amen. Gapangayo pa man gid ta sa Ginoo og kaalam. If any of you lack wisdom, kung nasa inyo nakulangan, pag magbasa na sa pulong sa Dios, kulang yun ang atong kaalam. Mana nga mangayo kita sa Ginoo og kaalam, kaya pagsabot mismo sa pulong sa Dios, nagkinahanglan kita og kaalam nga gikan sa Dios. So, karon nga gabi ang title sa mensahe, The Way of Wisdom. Ang dalan sa kaalam. Tanaw nato ang dalan. Ang kaalam dahil nani siya dalan. Amen? Yan siya agyanan. Na siya dalan. So, tanaw nato din ang dalan sa kaalam. Matago sa kanato na tayo wisdom. Pero ang atong wisdom, especially sa pagbasa sa pulong sa Dios, kulang yun ni. Di pa yun nato masabtan tanan. Daghan pa yung mga butang nga di ta kasabot. Muna nga ingon sa Biblia, kung naay kulang ninyong kaalam, tuguti nga mangayo diha sa Dios. Ang kaalam, dili nato ni pwede pangayoon bisan asa. Ang kaalam, di ni mo ni mapangayo sa eskwelahan. Ang kaalam, di mo ni mapangayo dito sa mga professor. Ang kaalam, mapangayo ra gyud nato sa Ginoo. Amen? Bisan ang pastor, dili makahatag ni mo kaalam. Kundi ang Dios ra gyud ang makahatag ni mo kaalam. If any of you lack wisdom, let him ask of God. So, ano na itulo kabutang atong isgutan karon nga gabi about the way of wisdom. O kining tulo kabutang, nagsugod din sila sa letter D. Nagsugod og litra nga D aron sayon nasab ninyo mahinumduman, no? Puros D. Tulo ka buok. Dinha sa verse number 5, the Bible says, if any of you lack wisdom. Usa ba ka ni ini? Number 1 ko ini. If any of you lack wisdom. Kung naa ka ninyo, kulang sa kahibalo. So, una nga di is, the way of wisdom is the deficiency of wisdom. Unsa man yung word nga deficiency? Naay kakulangon. Di ba naay deficiency sa tao? Kung naay deficiency sa tao, tawagon kayo na nila og malnourished. Deficiency sa timbang, naay uban nga deficiency sa vitamins mo na nga bisan unsaon mo kaon di gyud sa mo tambok kay naay deficiency. Ang kaon nanubra na pero ang vitamins kay kulang man. So naay kulang, naay deficiency. Ang wisdom sab naday ni deficiency, naay kakulangon.
Gani ang pulong sa Dios naghisgot ani. If any of you lack wisdom. Mismo si Apostle James, ingon pa niya, kung naan ninyo kulang sa kaalam. Which, kita tanan, kinahanglan din nato ang kaalam sa Dios. Amen? Nagkinahanglan gyud ta og kaalam. Labi na kung magbasa na ta sa pulong sa Ginoo, kulang gyud ta sa kaalam. Ayaw gyud pag-pretend nga bright na ka. Ayaw gyud pag-pretend nga okay na ang imong kaalam. Kay kulang gyud ta tanan sa kaalam. Nagyoy deficiency sa atong kinabuhi. Mismo akong kaugalingon. Nagpastor ko since 2000. Nang graduate ko Bible School 2007. Marag 6. 2006, 2007 ko nang graduate ko Bible School. 4 years ko sa Bible School sa Nabunturan. Yung pag-abot din sa Cagayan, ang eskwela na po under Dr. Sotek, 2 katuig. So, 6 years tanan. Pero, di gyud bisan pa siguro himuonig 10 years. Bisan pa siguro himuonig 20 years. Kulang ra gihapon ang kaalam. Tungod kay as long nga buhi ang tao, pwede ta mo acquire of wisdom. Amen? You can be a 50 years old, maybe 60 or even 80 years old. As long as you are alive, you can acquire wisdom. You still lack wisdom. Kulang gihapon ta og kahibalo. Nagkinahanglan gyud ta og kahibalo nga gikan sa Dios. Nga naman, kay kita nga tao, nagyoy deficiency of wisdom. Nagyoy tay kakulangon. Amen? O kinahanglan willing gyud ta mo admit nga kulang gyud ta kaalam. Amen? Labi na pag-abot na sa pulong sa Dios, ayaw pag-pretend, ayaw pag-ingon nga maayo na ka, nga bright na ka, kay kitang tanan. Nagyoy deficiency of wisdom. Nagyoy tay kakulangon pag-abot sa kaalam. Labi na pagbasa na sa pulong sa Dios, kulang gyud ta kanunay sa kaalam. Muna nga mangayo gyud ta sa Ginoo. That's why the Bible says, if any of you lack wisdom, let him ask of God. So, Kristo hanon, na deficiency of wisdom. Sa book of Proverbs, chapter 4, verse 7, the Bible says, itong basahon. Proverbs chapter 4, verse number 7. Yung pa sa Biblia, wisdom, kita ninyo, 4:7? Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Ano na duha kabutang gini? Wisdom and understanding. O kining duha dapat mag-uban gini ang kaalam o pagpanabot. Kaya saan man ang bright ka, nyawa kay pagpanabot. So dapat mag-uban gini silang duha, wisdom o understanding. The Bible says wisdom is the principal thing. Unsa man ang word nga principal? Labaw. Di ba ang eskwelahan ay principal? Unsa may role sa principal sa eskwelahan? Siya ay head. Siya ay labaw. Tanan diya sa eskwelahan under na sa principal. Kabalo mo pag-abot sa atong kinabuhi, unsa ang labaw? Wisdom. Dili kwarta. Dili ang atong status sa kinabuhi. The Bible says, wisdom is the principal thing. Ang kaalam, mao kini ang labaw sa tanang butang. Pwede ikaw ang pinakadato, apan kung wa kay kaalam, mawala ra na imong kadato. Pwede po ikaw ang pinakapobre. Pero kung naa kay kaalam, mahimo kang dato. Wisdom, the Bible says, is the principal thing. Therefore, get wisdom. Pusa, isuhanon, kay ang kaalam, labaw man is ng butang, makunsa man tag kaalam, get wisdom.
Kwaon, amen? Asa man nato ni makuha ang kaalam? Tablan ng Biblia, 1 Corinthians 1:24. Isugo ta sa Dios, get wisdom. Sao man nato ang ma-acquire ni? 1 Corinthians 1, verse number 24. The Bible says, but unto them which are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Makita ni mo ni? Alang kanila nga gitawag, Hudiyo man o Greciano, si Kristo ang gahom sa Dios o ang kaalam sa Dios. Kung gusto rin kag kaalam, gikinahanglan nato si Kristo. Amen? Si Kristo ang gahong sa Dios, si Kristo sab ang kaalam sa Dios. Kung sa imong eskwelahan gusto kag kaalam, gikinahanglan mo si Kristo sa imong kinabuhi. Amen? Kung naana kay Kristo sa imong kinabuhi, awan na problema. Ask. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Kaya kung wala kay Kristo, di man ka pwede makapangayo sa Dios. So una, nga i-acquire mo si Kristo. Kung naana kay Kristo sa imong kinabuhi, anytime na ka makapangayo sa Ginoo kaalam. Amen? So yun sa pulong sa Dios, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Si Kristo ang gawong sa Dios, si Kristo ang kaalam sa Dios. Bisan pa, doon na tayo deficiency sa wisdom, sa eskwelahan gani, kabalo magin mo ni mga estudyante. Di ba? Di ninyo mahibawan tanan. Kabalo mo sa tawag ka na, deficiency of wisdom. Kung nakaka-deficiency of wisdom, dito ta palaban sa Ginoo. Amen? Di nato ni makuha sa bisan asa, pero makuha nato ni dito sa Ginoo o uban sa tabang sa Ginoo. So, deficiency of wisdom. Sa verse 5, balik ka sa itong text. James 1:5. The Bible says in James chapter 1 verse 5, lunga ra gud anak bek. Sige ka accomplish. The Bible says, second verse, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Tuguti siya nga mangayon sa Dios. Ikaduha nga primero deficiency of wisdom. Ang ikaduha gitawag nga the door of wisdom. Adunay deficiency of wisdom. Ikaduha, aduna po door of wisdom. Aduna na pultahan sa kaalam. Amen? Mao ni ang way of wisdom. The deficiency of wisdom. Ikaduha, the door of wisdom. Ang kaalam, aduna ni pultahan. Asa man ang pultahan sa kaalam, ingon pa sa Biblia, let him ask of God. Tuguti siya na mangayo sa Diyos. Of course, kung di ka anak sa Diyos, adigyo ka makapangayo sa iya, ha? Bisa magmangayo ka, kung di ka anak sa Diyos, adigyo ka niya hatagan. Karon hatagan ka niya, tinanglan sa gindi mo si Kristo sa imong kinabuhi. E kung mahimo na kaniyang anak, makapangayo na kaniya. Let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Dili idalo sa Ginoo ang kaalam. Amen? Iya din ihatag ka nato basta mangayo ta. So dinhi makita nato the door. Ang pultahan, the door to wisdom, aron maka-acquire tag wisdom. Mangayo data sa Ginoo. Amen? Sumala sa kong gingon, ang wisdom di ninyo ni ma-acquire sa inyong kurso. Di ninyo ni ma-acquire sa inyong eskwelahan. Ang kaalam, ma-acquire na ito gikan sa Ginoo. Muna, kung kinahanglan kag wisdom, let him ask of God. Look at 2 Chronicles chapter 1. Tanaw pa ni Solomon, ang siyang gihimo. 2 Chronicles chapter 1. Verse 10. The Bible says in verse 10, give me now wisdom.
Sa dihang si Solomon, gipuli siya isip usa ka hari. Milingkod siya sa trono. Sa verse 9, Now, O Lord, let thy promise unto David my father be established. For thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. Ginoo, tuguti nga imong gisaad kang David sa akong amahan matuman. Kay kini mga katawhan nga imong himo man ko nimo kahari nila. Unya kining tawhana mura man sila dust of the earth in multitude. Dali man kana. Mura sila og abog sa yuta sa kadaghan. Perting daghana. Verse 10, Give me now wisdom and knowledge. Ginoo, muhari ko ani mga tawhana, hatagi ko Ginoo og kaalam og kahibalo, that I may go out and come in before these people, aron makagawas ko o makasulod ko ni mga tawhana. For who can judge this thy people that is so great? Kinsa may makahukom ani mga tawhana, Lord? Pirti man nilang daghana, mga masak abog sa yuta sa kadaghan. Musa ingon ni Solomon, Ginoo, hatagi intang ko og kaalam. Notice, at this point, at this time, Solomon is not the wisest king yet. You know how Solomon became the wisest king? Because of verse number 10. Nangayo siya sa Ginoo og kaalam. Give me now wisdom and knowledge. Ug tungod pagpangayo ni Solomon og kaalam, tanawon sa gisulti sa Dios. Verse number 11. And God said to Solomon, Because this was in thine heart, tungod kay mao man ni ang nasa mong kasing-kasing, and has not asked riches or wealth, wa man ka nangayo og salapi og bahandi, wa pud ka nangayo og dungog, wa pud ka nangayo sa kinabuhi sa imong mga kaaway, neither has yes asked long life, wa pud ka nangayo og taas nga kinabuhi, but has asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king. Kay kaalam man imong gipangayo Solomon, wisdom and knowledge is granted unto thee. Amen? Ingon pa sa Ginoo, Solomon, ang imong gipangayo nga kaalam mo kahibalo, ako ning ihatag kanimo. And I will give thee riches, napay pakapin, wealth, honor, such as none of the kings have had and have been before thee. Walay maparehas nimo, wa po'y masusama human nimo, neither there shall be any after thee have the like. Naliman ka na? Way maparehas nimo, o wa po'y makalabaw nimo sa imong kabright o sa imong bahandi. Kristohanon, the door to wisdom, mangayo sa Dios. Amen? Let him ask of God. Si Solomon, nangayo siya sa Ginoo, he became the wisest king. Kaya nangayo siya sa Ginoo o kaalam. So, muna siya ang door to wisdom. Let him ask of God. Ambag tas chapter 3. James chapter 3. Verse number 13 until 17. James 3. Nakita na, amen? Right, atungtunganan sa pagbasa. James 3:13. Ready? Basa. Who is a wise man and enjoys his knowledge Among you, let him shew out a good conversation, his works with meekness of wisdom. Dahil sa taman. Kung sa kapangutana, who is a wise man and endued with knowledge among you? Yung pa sa Biblia, kung bright ka, maayo ka nga tao, let him shew out a good conversation. Ang tao nga maalamon, makita sa iyang pagkinabuhi. Amen? His works, ang iyang binuhatan, with meekness of wisdom, uban sa kalumo, sa kaalam.
14. But if ye have a bitter envying and strife in your hearts, pero kung naa kay pagdumot o kasina o parang bingkil sa mong kasing-kasing, glory not and lie not against the truth. Verse 15. This wisdom descended not from above. Kini diay nga kaalam nga adunay kapait, panagsinahay, panagbingkil, o panag-away siyang kasing-kasing. Ingon sa Biblia, kini nga kaalam dili gikan sa itaas, but is earthly, sensual, devilish. Kristohanon, gipahinumduman ta sa pulong sa Dios. Ang panag-away, ang panagbingkil, ingon sa pulong sa Dios, usa kini kayutanon, usa kini kaunodnon, o usa kini kayawanon nga kaalam. Mana nga maglikay gid ta sa panagbingkil. Amen? Kay ingon sa Biblia, unodnon, yutanon, unodnon og yawanon nga kaalam. Balag awayon ka, ayaw lang pangaway. Balag awayon ta, di suda, no? Awayon ka niya. Sabi na lang. Kung awayon ta, dili data mo away o balos. Amen? Kaya ingon sa pulong sa Ginoo, kana day nga kaalam, yutanon, unodnon, unya, yawanon pagid na nga kaalam. Sa inyong eskwelahan, mga estudyante, kung may mo away ninyo, pasagdiran na sila. Kayo tanon na, unodnon, unya, yawanon. Lahira ba ta? Kaya kung awayon ta, di sa ako, kan awayon ko, ay masuko sab ko. Pero pasagdan na na to. Kaya kung sa Biblia, ako ray manimalos para ninyo. Amen? Vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Verse 16, for where in weighing and strife, pag nagani panagsinahay, nagani panagbingkil, there is confusion and every evil work. Nadayon ang kalibog, nadayon tanan, dautan nga mga buhat. Basta nanay kasina, nanay dautan nga buhat na yun. So dapat wala tayo dautan nga buhaton. Amen? Di day na sa Ginoo nga kaalam. Yung sa Biblia, yutanon, unodnon, yawanon pagid na nga kaalam. Nara ba nga kaalam sa tosay, kaning yawanon nga kaalam? Muna-una ito ba ba? Kasayon ra anak ko anon? O dili gidaya maayo. Verse 17. But the wisdom that is from above. Kristohanon, ang kaalam nga gikan sa ibabaw. So ikatulo nga di, the way of wisdom, the deficiency of wisdom, the door to wisdom. Ikatulo, the distinction of wisdom. Naday distinction ng wisdom. Una nga wisdom, katong, unsa tong una nga wisdom din eh? Earthly, sensual, devilish. Nada yutanon, unodnon, ug yawanon nga kaalam. Earthly wisdom. Unya gawas nga earthly, sensual, unodnon. So, yutanon, unodnon, ug yawanon. Grabe din nga kaalam ba? Nabata niya kaalam? Kung kamo na dustas, kung una sa siguro mga palungan na sila tubig sa ubos, luoy ka na sila ba? Pero, ingan sa Biblia, yutanon man eh. Yawanon pagyod. Unodnon pagyod ni. Mao na nga Kristohanon, maglikay taning yutanon nga kaalam. Amen? Kining yutanon nga kaalam, acquire man ato sa kalibutan. Ang atong gikinahanglan kaning wisdom from above. Amen? Kaalam nga gikan sa ibabaw, kaalam nga gikan sa Dios. Kini nga kaalam is first pure, putli. Amen? Peaceable, di ni mangitag gubot nga kaalam. Amen? Kung nga di kaalam nga gikan sa Dios, sige kita mangitag gubot, maglikay kita gubot. Hello? Maglikay kita gubot. Mo na ang kaalam nga gikan sa Dios. Peaceable, gentle, easy to be entreated. Sayon ra istoryahon. Sayon ra sabuton.
easy to be entreated, full of mercy, puno sa kaluoy, maluluyon na yung kaalam gikan sa langit, and good fruits, napagay may bunga, without partiality, and without hypocrisy. Why pagpakaroon nun? And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Sa Kristohanon, mo siya ang distinction of wisdom, ang kalainan sa kaalam, earthly wisdom and heavenly wisdom. Ang earthly wisdom, sensual o niya, devilish. Saan sensual? Unod nun. Unod nun nga kaalam, niya yawanon pagyod nga kaalam. Pero ang wisdom nga gikan sa langit, pure. Amen? Peaceable, gentle, easy to be entreated. I hope nataning kaalam nga gikan sa Dios. Amen? So, wala siya ang door of wisdom. The deficiency of wisdom, the door to wisdom, the distinction of wisdom. Wala siya ang ways of wisdom. Several ways. I hope ma-distinct ninyo ang wisdom, ha? Basin, nakaiptano din ha, pangutanan din mo kaugalingon, sa mga kaalam, Lord? Yutanon ba nga kaalam o langit nun nga kaalam? Ang yutanon nga kaalam, unod nun, yawanon. Pero ang kaalam magikan sa Dios, pure, peaceable, gentle, easy to be entreated. So I hope, ang kaalam, na to, kanang kaalam magikan sa Dios. Amen? Ang kaalam magikan sa Dios, imangitag samok. So, likay kita sa samok. Kaya kung gapangita tag samok, kaalam na sa yawa. Kaalam na din sa kalibutan. May God bless His holy word. Mag-awit one song. Three, 2, my Jesus, I love thee. Let's all stand. Kung pagtapos, 332. One flat. Tindog tanan! My Jesus, I love thee. I know thou art mine, for thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou, if ever I love thee, my Jesus. Now I love thee, 'cause thou hast first loved me, and on Calvary's tree. I love thee, wearing the thorn on my brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now in mansion of glory and endless delight. I'll ever adore thee in heaven so bright. Tearing on my brow, if ever I love thee, my Jesus,
Tis na. Alright, let's pray. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, nagpasalamat kami. Niniyak gabion, nag-appeal sa prayer meeting, labi na sa mga Kristohanon, salamat silang presensya. I pray, Father, ang mga pulong ang mga tunan, may tuot sa kaalam, may tuot Ginoo sa way of wisdom. Usay, Lord, na may deficiency sa wisdom. When it comes sa pulong, tanan yun mi, Lord, na deficiency sa wisdom. But thank you that there is a door to acquire wisdom. We have to ask you, Lord, susama kang Solomon, kung gihakining na angkon. Pag Ginoo, panalangin, nakita usab na mo, nga doon na distinction ng wisdom, na earthly wisdom, na po yung wisdom from above. Tabangin mi, Lord, nga ang kaalam, nga among angkon, kanang yung kaalam nga gikan nimo. Waon nimo ning yutan-on, unod-nun, ug yawan-on nga kaalam. Hatagi mi, Lord, sa kaalam nga gikan nimo. Kaya ang kaalam nga gikan nimo, puno kini sa kalinaw. Lord, mo na ang kaalam nga mo kinahanglan. I-bless Ginoo ang pulong, mapabilin sa mga kasing-kasing. Mabalik kami Ginoo, sa mga prayer requests, nga mong itugyan ka mo, Lord, please, hatagin tayo din yung tubag. Saan nga doon, salamat, ang gibalik diya kami ng tukay sa mga Diyos sa maniwawas. Amen! Mayong gabi sa tanan.